Sa pumili ng starving card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang dapat mong gawin before you passed away. I'm sensing actually a lot of things, pero parang nakapagtaka rin yung mga nasa-sense kong words. Okay, kasi naumpisa jealousy yung na-sense ko. Tapos, na-sense ko rin na parang may betrayal ba na nangyari, or may mga nagawa ka sigurong mali before na dapat parang itama mo. Sorry, hindi makita lahat dito sa camera natin. So, i-try ko na lang i-move kasi marami tayong cards. And, I'm sensing na meron siguro mga tao sa inyong buhay na feel na kaya ka rin minamalas kasi parang hinahabol ka rin ng kamalasan talaga if ever you did something wrong. Remember that karma does exist, guys, okay? I-clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing na bibigyan ka naman ng pagkakataon ng Panginoon to change yourself or to change your life if ever you did a lot of wrong things. And remember that God is definitely forgiving and loving as well. Gusto niya lahat ng tao mapunta sa langit, but on our end, we really need to change and be a best version of ourselves in His loving eyes. So far, swerte ka naman sa work. Dire-diretso lang si career. Yung tanging parang kamalasan siguro is more on love life. And I'm sensing karmic partner. And na-sense ko rin may betrayal talaga. Okay, I'm sensing that you shouldn't be childish with regards to relationship. Kasi maapektuhan ka talaga. If ever you will go up to heaven, you will be questioned about it. Okay? Kasi, yun nga, yung relationship. Yung problem. Okay naman sa ibang larangan, relationship lang. Yung gusto ni God na gawin mo before your passing is maging kalmado yung iyong relationship. Kasi doon na part parang malabo. Maybe because of third-party situations, or maybe ito yung ginagawa mo dati na nag-third-party situation ka, or maybe you're ghosting relationships and trying other connection. Iwasan mo to. Itong kasalanan na to before your passing kasi dyan ka alangan. Honestly. Kaya yung faith mo nadadagdagan ng bad karma. Tsaka, yun nga, wag kang humabol sa mga tao na, let's say, dahil sa ganda or kagwapuhan or dahil sa mga mababaw ba na dahilan, maybe with regards din sa money. So, I feel also kind of like a passion connection, which is not actually good. Kaya iwasan mo, maaari na parang bang mag-betray ka sa relationship. Naiwanan mo sa mababang dahilan. So, anyway, I feel like this is what's going on. Kaya ako nalungkot din kasi gusto ipakita dito that you are blinded about the blessings that you could have. Kasi maybe before na-encounter mo na kung sino man itong mabuting tao sa inyong buhay, pero hindi mo nakita yung halaga
yung blessing. Kaya parang binaliwala mo, iniwan mo. Parang nalungkot yung Diyos doon. Yun yung nafe-feel ko, yung kalungkutan. Kaya napansin nyo yung naglalagay ako ng cards, parang feeling ko may pagkamanhid. May gusto akong sabihin pero dapat di ko sabihin. Parang ganun ba? So ganun siguro yung nangyari na umalis ka siguro sa connection na hindi nagpapaalam, walang closure. Hindi maganda yun actually. Lalong-lalo na sa mata ng Panginoon. Lalo na siguro may nasaktan ka ng damdamin. Tunay na nagmamahal sa'yo, sabay iniwan mo. Okay naman si career natin, as you can see here. At saka yun nga, balance si career. Pero yung bagay na dapat mong gawin before your passing, maybe you are called on to help the poor, the homeless. Kasi okay yung pera. So remember na kung okay yung money mo, yung mission work mo talaga is magbigay ng money sa mga needy, okay? Or tumulong talaga sa nangangailangan. So you have the treasure, so you do have that savings, and with the alliance, I'm sensing this is more on your mission work, na ibahagi mo yung iyong blessing at matuto ka maging mapagmahal. Wag yung manhid, kagaya nung naranasan ko noon. Kasi diba pag nag-read ako, nag-iwan ako ng cards dito, talaga normally nagsasalita ako. Pero kapag yung time na manhid na wala sinasabi, ibig sabihin lang nun, yun yung nafe-feel ko na vibe. So yun yung vibe na parang na-feel ko sa'yo, na parang may pagkamanhid. So, gusto sana ng Panginoon, before your passing, you learn how to love, na hindi ka maging manhid. Kasi yung mission work mo, first of all, is magbahagi ng iyong blessings sa nangangailangan. So, you have this gift and live and learn. So, I'm sensing here na yun nga, ikaw ay gifted with regards sa, pag-earn ng money. Right? And with the live and learn, I think na isa sa dapat mong gawin ay matuto ka rin sa iyong pagkakamali. Huwag mong uulitin. Kasi I'm sensing that with the gifted being here, dahil din sa talent mo, skills, maraming nabibighani sa ginagawa mo. Kaya siguro maraming connection na nako-connect sa inyo. So, iwasan mo lang yung pagkakamali talaga with regards sa relationship. Huwag mong sayangin yung kalmadong relationship, yung magandang connection. Kasi baka ito'y nasayang mo before at nasaktan talaga yung Panginoon nung ginawa mo yung hindi maganda sa connection. Okay? So, wag mo nang ulitin yung panahanap mo na yung the one. Wag mo nang saktan. And remember to pray to God. Whenever you make mistakes, mapapatawad ka naman ng Panginoon. And of course, tell Him na you will do the best that you can to prevent sinning again like this. Okay, kasi nangyari niyan is habulin ka nga ng malas with regards sa love life. Marahil yung na-encounter mo na ng mga tao, after mo na-encounter yung mabuting tao, is mga tao na toxic, at saka yung mga tao na may tinatago sa'yo. Okay, so yun nga, nagkaroon ka ng kamalasan sa love life dahil nga hinabol ka ng karma. At saka, yun nga yung dapat mong iwasan, na may third party situation lagi sa relationship. Kasi, mangyari niyan paulit-ulit yung kamalasan sa love life. Walang katapusan yan. Kung maraming beses ka rin nagkasala na may ginagawang kalokohan sa relationship. Okay, so anyway, we have this one. So, yun nga, kapag hindi mo pa ito naranasan na nagbago ka, hindi ka pa kukunin ng Panginoon. Kasi first of all, before your passing, God wants you to be serious with regards to relationship. As you can see, once that you found a worthy man or a woman in your life, yung blessing talaga ng Panginoon, kasi sa inyong reading, bibigyan ka ulit ng pagkakataon ng Panginoon na makahanap muli ng tao na worthy, na loving and kind. So, wag mo na sana itong sayangin, kasi test rin to sa'yo ng Panginoon if ever you change or not.
Honestly, kasi siguro naawa na rin sa'yo yung Panginoon kasi nakita niya na madalas na lang kamalasan na si relationship, madalas ang may away, bati situation, at saka naranasan mo yung mga karmic relationships. Parang pinapakita na din sa'yo ng Panginoon yung, yung blessing na meron ka dati, na meron kang ka-connection na hindi ka iniwan, hindi ka sinaktan. Okay, anyway, parang pinakita ng Panginoon yung blessing mo before. Kaya mo to na-experience. Na nagkaroon ka ng realization na hindi mo dapat sinayang yung connection mo before. So, we have this one. Anyway, dahil din sa ginawa mo siguro noong past, nagkakaroon ka ng mga tao na nagagalit sa inyo at nadadagdagan yung iyong problema. Lalong-lalo na kung kada connection, nagkakaroon ka ng anak doon. Yun talaga, nagkakaroon ka talaga ng malaking problema. Kasi syempre, mahirap din magpalaki ng bata, diba? So, sana matuto ka na sa pagkakamali mo before. So, for si career, okay naman. Marahil siguro, dahil din, may anak din kayo. So, ito rin yung dahilan kung bakit tinayaan ng Diyos na mag-prosper ka with regards sa money. At ito yung nire-rejoice mong blessing. So, remember to be thankful about it. But yet, with regards naman sa connection mo, iwasan mo na magkamali. So, anyway, I'm feeling na you will be overwhelmed at work kasi marami kang trabaho. But yet, it's a blessing in disguise. Huwag kang maiinis. Just take these things as a blessing na rin. Kasi, by you having a lot of things to do, it will definitely give you lots of money, as you can see. And even promotion na rin. Yun nga, iwasan nyo rin maging mainisin yung ulo. Tignan mo na rin yung mga good sides sa mga bagay na tulad nito na overtime ka and so on. O syempre, yung magiging good karma dyan is magkakaroon ka ng malaking income dahil dun sa mga overtime mo, di ba? Magkakaroon ka ng savings. Kaya, yung isa sa dapat mong gawin before your passing is definitely to help the needy. Alright? So, anyway, let's see what else do we have here. So, anyway, 3 in either way. So, iwasan mo nga third-party situation sa relation. Huwag ka na mag-ghost ng connection, lalong-lalo na kung mabuti naman yung iyong partner. So, kasi with the Empress in either way, ito yung nangyari nga noong past, na you have been blinded. Kasi nakita natin dito. Okay? Hindi mo napansin yung grasyang dumating sa iyong buhay. Kaya na, siguro ito yung inisip mo dati na kung sino man yung mabuting tao na hindi naman mabuti, yan iiwanan mo kasi siguro iniisip mo na makatagpo ka pa ng ibang mabuting tao. So, wag ganun yung attitude, guys. Kasi, to be honest with you, rare na lang ngayon yung mabubuting tao. Okay? Kung makatagpo ka na mabuti, blessing na yun. Diba? So, we have this one in reverse. We also have this in reverse as well. Okay, so to be honest with you, kailangan mo na talaga rin mag-ipon ng money kasi some of you, there will be a fallout with regards sa bahay. Baka mangyari niyan is kailangan mo lumipat ng bahay. Okay, kasi wherever this place is, parang hindi siya nagpa-prosper or wala doon yung luck. Honestly speaking, if that's the case situation, kaya ka rin pala pinagtatrabaho ng marami ng mahal nating Panginoon kasi kailangan mo din mag-ipon ng pera for you to change your location. We also have the book here in either way. We have the copy in either way. Siguro sa inyo ay bookworm. Iwasan nyo actually na ma-overwhelm sa mga binabasa mo kasi baka yung nangyari niyan is ina-adapt mo kung ano man ang binasa mo to the point na hindi mo na alam yung sarili mo. So, wag naman sanang ganon.
Yung dapat mo rin matutunan before your passing is definitely to learn more about yourself. Hindi pwede yun parang kukopya ka ng ugali ng ibang tao or gawain ng kung ano man nandun sa libro. Wag ganun, okay? Wag kang mag-adapt. You need to learn how to love yourself for who you are as a person. At saka kung may dapat baguhin pa sa iyong buhay, it's kinda like based on your experience. Like this one in your reading, alam mo kung saan may mali. So, yun yung dapat mong baguhin is how to handle relationships, right? So, we have the chase. We also have do your best. Okay, so honestly, with regards sa chase, again, this is with regards sa relationship. Maybe you're somebody na kung may nakitang mas okay kaysa doon sa kinakasama mo sa ngayon, pupuntahan mo na yun. Iwasan mong gawin yun. Kasi, first of all, nag-effort. Kung sino man yung jowa mo, di ba, in this connection, huwag mo sayangin yung effort nila. Kasi, ayun nga, parang madi-discourage actually yung mga iniwan mong mabubuti. So, remember to see some things as a blessing. Kasi mostly, ito'y napansin ko siguro na ginagawa mo na kapag may stress, naiinis ka na agad, hindi mo nakita yung blessing, yung prosperity behind this. Okay, wag ganun. Kasi, remember na nangyayari yung mga bagay for some reason. Tsaka maging malapit ka sa Panginoon kasi napansin ko talaga dito yung parang siguro meron kang anger issue. If ever you do have such issues, remember to always pray to the Lord to help you remove that issue. At saka yung gawin nyo na rin, mag-reconcile kayo sa mahal nating Panginoon kasi in that way na rin, maaalis yung ganyang negativity and toxicity within you. Kasi maybe you already have evil entity within. Kung ganun kasi may uncontrollable anger, uncontrollable jealousy, negative na yan, guys. Yung isang paraan, guys, para matanggal yon is through reconciliation. Alam ko some of you nahiya ka sa pari, whatever. Kung mahiyain ka sa pari, then go somewhere na malayo sa parish priest mo. Okay? Basta hindi mo nakikita tuwing Sunday, doon ka magpunta. Kasi kailangan mo. Hindi rin kasi maganda na may ganon within. Dahil syempre makaka-apekto yan, pwede kang magkasala dahil sa negatibong meron ka. Diba? So, anyway, let's see what else. Kasi may paris sa amin before na nag-sermon na naranasan niya yung bago-bago pa siya sa paiging pare na may nagpunta sa kanya na magpapa-house blessing daw. Pero yung pagdating nila dun sa bahay, yung pala, yung asawa niya parang possessed, okay? Yung problema nun, hindi niya alam kung paano magpaalis, kaya kailangan pa niya ng tulong. At nagkaroon din siya ng realization na kailangan talaga yung reconciliation kasi yun din yung binigay doon sa na-possess, reconciliation din. Okay, yung parang papatawad ba ng kasalanan. So far nakita mo naman sa reading na meron kang kasalanan before. Feeling ko mabigat siya, lalong-lalo na kung yung nasaktan mo ay mabuting tao. Yun nga, importante rin kasi talungkot ang Panginoon doon. At saka dahil doon sa kasalanan minsan naging lapitin ka na ng evil entities, kaya meron ka ng mga bad attitude na tulad ng uncontrollable anger, jealousy, whatever. Okay, so hindi maganda may ganun kasi baka magkasala ka dahil sa mga negatibo na yan. So napaka-importante rin na mag-reconcile ka sa Panginoon. And after that, you will see the difference na mawawala yung mga toxic na tendencies mo na meron ka before. So we have this moon in reverse and we have this judgment. So tulad na nabanggit ko sa inyo kanina na karma ka,
Kaya kami nalas sa relationship before. At siguro with the moon, nagkaroon ka rin ng realization about this sa parang paulit-ulit na lang yung nangyayari sa love life. At baka nag-ahangad ka ng magbuting love life sana at lagi na lang hindi maganda yung namimit mo na connection, naging karmic and so on. Ito yung gusto mo mangyari. So far, gusto kasi ipakita ng Panginoon yung halaga ng relationship mo before. Kasi before you used to have a good relationship, as you can see here. Right? So, gusto sabihin ng Panginoon na huwag mo sayangin yung ganitong relationship. Kung alam mo na itong tao na to ay mabuti, okay, huwag mo siyang iwanan. Ito yung pagkakamali mo. Ito rin yung dapat mong i-reconcile. Kasi paulit-ulit yung ganitong pangyayari din siguro kung walang reconciliation. So, yun nga, siguro nangyari dito is hindi ka pinapatulog ng masama mong ginawa before sa mabuting tao. Tapos, yun nga, nakakalungkot yung cup sa reverse siya. Ito yung naramdaman ko talaga nung unang beses ako naglalagay ng cards, yung manhid. Kasi pa naka-reverse si cup para sa akin, wala kang pakiramdam. You know, sana magkaroon ka ng pakiramdam. Yung loving energy ba? Kasi hindi mo magagampanan yung mission mo pag wala ka nun. Kasi based sa inyong reading, yung mission work mo before you pass away is to provide for the poor. How can you provide for the poor if you're providing it without love? Right? So, yung mapapayo ko sa inyo guys, before you do your mission work, before anything else, reconcile ka na sa Panginoon. Pumunta ka na sa pari, sabi mo yung mga kasalanan mo, nang ma-cleanse ka, mapatawad ka rin ng Panginoon kasi paulit-ulit na pinapaalala sa inyo yung masama mong ginawa before. Aminin mo yung pagkakamali mo. At saka pilitin mo magbagong buhay. At makipag-usap ka na rin sa Panginoon na gusto mo sanang makaranas muli ng magandang connection. At sisikapin mo na hindi mo na i-break yung heart ng mabubuting tao. Okay? Kasi yun nga, with that reconciliation, maybe your heart will open for love. Kasi na-feel ko dito talaga sarado yung puso mo eh. Parang manhid ba? Wala kang pakiramdam na sa nararamdaman ng iba. Hindi na maganda yun. Remember, all of us have a heart. Right? And we should use it. So anyway, that's it with regards to your reading. So reconcile first. Do your mission work. And also, don't fail a good loving connection, a good loving partner. So that's it everyone, and God bless all of you.